I've been looking for a long, long time for you. I can see in your eyes you've been looking for me too. Are we in a dream? Will we awaken to reality? Maybe. Trying to get you off my mind. Maybe you could stay, maybe it's alright. If this is a dream, will you hold me fast asleep, baby? Somewhere in between, will we wake up in a dream? Maybe. Summer rain is passing over, and it feels like a dream. I could run and look for shelter, but you hold on to me. I'm under your skies. I'm caught in your eyes. Don't you know you stopped the room? And all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. There's so much that I have told you, but it's all in my head. Ask me anything you want to, 'cause the answer is yes. I'll
I'll spend my whole life just being caught up in your eyes. Oh, don't you know you stop the room, and all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. So before the storm is past, I just wanna ask, can we make this moment last? So before the storm is past, I just wanna ask, can we make this moment last? Moment last. Don't you know you stop the room, and all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. Ama naming Diyos, magalang po kami lumalapit sa iyo. Naghahandog po kami ng maraming pagpapasalamat sapagkat iningatan mo po kami sa mga paglalakbay. Inihatid mo po kaming payapa sa banal na dagong ito para dito po ay masaksihan namin ang gagawin mong pagbubuklod kina kapatid na Sani at kapatid na Sharon. Ama naming Diyos, bunga po ng kanilang pagmamahalan, bunga ng kanilang mataas na pagkakilala sa kadakilaan ng kasal. Narito po sila sa iyong banal na harapan para humingi ng mahalaga mong basbas sapagkat silang dalawa'y sumasampalataya na kasalalay sa basbas mo sa kanila ang ikapagtatagumpay ng kanilang pagsasama. Kaya nagmamakaawa kami sa iyo, Ama. Pakipatnubayan mo po kami sa buong panahon ng pagtitipong ito. Lalo na po sa gagawing pakikinig ng iyong mga katotohanan ng mga lingkod mong ikakasal bago sila manumpa, bago sila mangako sa isa't isa. Muli silang tatanggap ng iyong mga salita na magiging gabay po nila sa paglusong nila sa buhay may asawa. Tulungan mong bumaon sa kanilang puso't isip ang iyong mga katotohanan para ito po ay kanilang pakinabangan. Sumasampalataya kami, Ama. Tinanggap po at ipagkakaloob mo po sa amin ang lahat ng aming panalangin. Hinihiling po namin sa iyo ang lahat. Igagawad mong mahalaga mong patnubay sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Upo po tayo, mga kapatid. Tayo po ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng Diyos upang pagbuklurin sila kapatid na Sani at kapatid na Sharon sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi.
At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat po nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa'y itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Kristo na sa pagkakasal ay pinamagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay ikinagubiling ni Apostol Pablo, batay sa nakasulat sa banal na aklat na, ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat na mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na sani, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Sinabi niyang, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan
upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa bawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyang ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo, at sa alabo ka uuwi. Kapatid na Sharon, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanilang asawa, upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupukay sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Shani at kapatid na Sharon, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Panginoon Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusan ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat inyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa
ay magiging matagumpay, sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoon Diyos. Gaya ng sinasabi sa mga awit ni David, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito po ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito, na tamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng Panginoong Diyos. Kapatid na Sunny at kapatid na Sharon, tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos? Kapatid na Sunny, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos? At nang narilitong mga saksi na kunin si kapatid na Sharon na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ibaba mo. Sharon, pakitaas mo ka ng kamay. Kapatid na Sharon, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Sunny na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin at igagalang, at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paggiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayo'y nabubuhay? Papa, pagharap kayo. Pagbuklorin din niyo ang inyong kanang kamay. Kanang kamay. Kapatid na Sunny, sabihin mo kay kapatid na Sharon ng mga pangungusap na ito. Akong sabihin mo pangalan mo. Akong si Sunny Louie Manangan. Ay kinukuha kita, sabihin mo pangalan niya. Ay kinukuha kita, Sharon Joy Sadi. Na maging aking tunay na asawa. Na maging aking tunay na asawa. Na ako ay nangangako. Na ako ay nangangako. At nakikipagtipan sa iyo. At nakikipagtipan sa iyo. Sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. At ng ating mga saksi. At ng ating mga saksi. Na sa iyo ako'y magiging mapagmahal. Na sa iyo ako'y magiging mapagmahal. At matapat na asawa. Matapat na asawa. Sa kasaganaan. Sa kasaganaan. At sa kahirapan. Sa kahirapan. Sa katuwaan. Sa katuwaan. At sa kalungkutan. At sa kalungkutan. At sa kalusugan. At sa kalusugan. At sa karamdaman. At sa karamdaman. Hanggang sa papaghiwalayin tayo. Hanggang sa papaghiwalayin tayo. Ng kamatayan. Kamatayan. Sharon, sabihin mo naman kay kapatid na Sunny ang mga pangungusap na ito. Akong sabihin mo pangalan mo. Akong si Sharon Joy Sadi. Ay tinatanggap kita, sabihin mo pangalan niya. Tinatanggap kita sa Na maging aking tunay na asawa. na aking maging tunay na asawa. At ako ay nangangako. At ako ay nangangako. At nakikipagtipan sa iyo. At nakikipagtipan sa iyo. Sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. At ng ating mga saksi. At ng ating mga saksi. Na sa iyo ako'y magiging mapagmahal. Na ako sa iyo ay magiging mapagmahal. At matapat na asawa. At matapat na asawa. Sa kasaganaan. Sa kasaganaan. At sa kahirapan. Sa kahirapan. Sa katuwaan. Sa katuwaan. At sa kalungkutan. At sa kalungkutan. At sa kalusugan. At sa kalusugan. At sa karamdaman. At sa karamdaman. Hanggang sa papaghiwalayin tayo Hanggang sa pagpipiliin tayo.
ng kamatayan. May bouquet ka ba? Yung para sa babae. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kasani, pakikuha mo, singsing, bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ng kapatid na Sharon, sabihin mo sa kanya ang mga pangungusap na ito. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Sige, sir. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Sharon, pakikuha. Bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ng kapatid na Sami ng singsing, ay sabihin mo muna sa kanya ang mga pangungusap na ito. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Sige, pakisuot. Kapatid na Sani, pakihawakan mo ang kamay ng kapatid na Sharon. Bayaan ang mga singsing na ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan, at katapatan sa isa't isa. Na sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na inyong narinig, mula ngayon ay natatalian kayo sa isa't isa hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinapahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod kayong mag-asawa. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Maghawa kayo ng kamay. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Binigyan mo po ng katuparan ang pinakahahangad ng kapatid na Sami at kapatid na Sharon, na ito rin ang hangad ng kanilang mga magulang at ng kanilang mga mahal sa buhay, maging ng kanilang mga kaibigan, na bago sila magsama bilang mag-asawa, sila muna'y makatanggap ng mahalaga mong basbas, sapagkat doon nakasalalay ang ikatatatan, ang ikapapayapa at ikapagtatagumpay ng kanilang pagsasama. Inihiling namin sa iyo, Ama, pakiunat mong makapangyarihang kamay mo, pakibasbasan mo po ang bagong kasal, ang kapatid na Sanit, kapatid na Sharon,
Tulungan mong lahat ng iyong mga salitang kanilang tinanggap. Maisakatuparan po nila, Ama, para po makatugon sila sa inaasahan mo sa kanila. Dumaloy sa kanilang mga pagpapala. Higit sa lahat, ang kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ama naming Diyos, tulungan mo silang magawa nila ang kanilang pananagutan, maging ang kanilang magkatuwang na pananagutan, makita sila sa katapatan sa isa't isa, igalang nila ang isa't isa. Tulungan mong lahat ng iyong mga salita ang mapaghari po nila sa kanilang buhay para po makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ama naming Diyos, alam namin sa mga hinaharapan ng buhay ng mag-asawang narito, darating ang mga suliranin, babangon ang mga pagsubok. Ama, hinihiling namin sa iyo, kapag sila'y magkasamang mananalangin, tawag sa iyo't magmamakaawa para humingi ng tulong sa iyo para sa kanilang pangangailangan. Maawa kang huwag mo silang pababayaan. Pakikinggan mong kanilang panalangin, sasagutin mong kanilang pagtawag, pakibigay mo po ang kanilang pangangailangan, ang malusog na pangangatawan, higit po sa lahat ang matibay na pananampalataya, ang matatag na pag-asa, para anuman ang maging sitwasyon ng kanilang buhay at ng paligid, magkatuwang nilang sundin ang iyong mga kalooban, itaguyod ang kanilang kahalalan, hanggang sa huling hantungan po ng buhay. Ama naming Diyos, narito po ang mga piling saksi. Tulungan mo silang maging mabuting tagapagpayo sa mga lingkod mong ikinasal. Sumasampalataya rin kami, Ama. Babasbasan mo rin ang pamumuhay, ang ikinabubuhay ng mga lingkod mong narito. Lalo na po ang mga lingkod mong ikinasal. Tulungan mong dumaloy ang mga biyayang kanilang kailangan para magamit nila sa kanilang pamumuhay araw-araw, lalo na po sa ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Sumasampalataya kami, Ama. Tinanggap mo po ang aming panalangin, nakaugnay kami sa iyong pamamahala. Hinihiling po namin sa iyo ang lahat, sa ngalan po ng Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, at ang pagkikilapit ng Espiritu Santo, sumaatin nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mupo kayo, mga kapatid. Tumayo kayo. Harap kayo sa isa't isa. Tanggalin yung pelo. Yan. Kasani. You may kiss the bride. Inaanyayahan po namin tumayo ang lahat sa isang panalangin. Ama naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng maraming sa iyo na isagawa ang taimtim at banal na pagkakasal sa dalawang mga kapatid naming narito ngayon. Pinabati namin sila, dakilang Diyos, dahil sa kanilang paghahanda at pagpapanata sa araw na ito. Hindi mo po binigo ang kanilang pag-asa. Pinagkalooban mo sila ng magandang pagkakataon, ng magandang panahon upang maisakatuparan ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa gabing ito, magsasagawa kami ng pagsasaya at magsasalo-salo kami alang-alang sa pagdiriwang ng pagkakataong ito
mahabag kang pakibasbasan ang pagkaing aming pagsasalu-saluhan. Ito'y magbigay ng lakas sa bawat isa sa amin upang ang buhay at lakas namin patuloy naming magugol sa pagsisilbi at pagluwalhati sa iyong pangalan. Sa buong panahon ng gagabi naming pagdiriwang na ito, bakuran mo kami ng kapayapaan. At higit sa lahat, pagpalain mo ang bagong mag-asawang ito. Bigyan sila ng maraming anak para sa kapurihan at kalwalhatian ng iyong pangalan. Umaasa po kaming dininig mo ang aming panalangin. Binasbasan mo ng mag-asawa, pinagpala mo po kaming lahat, at pinagpala mo rin ang aming pagkaing pagsasaluhan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Jesus, aming pundakilang tagapagligtas. Amen. From a house made of cards on a cliff, I'm praying that there won't be wind. I've gambled my life with the blood and sweat I give. I've been to join the white noise, but some of us don't have a choice. The static is loud, but you're still gonna hear my voice singing. Oh, 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 oh. I've been waiting, I've been waiting for this. Now I have answers for all the days that I have missed. Every moment away, all the time that it takes, building it brick by brick. I've been waiting for this. I've been waiting for this. Now I have answers for all the days that I have missed. Every moment away, all the time that it takes, building it brick by brick. I've been waiting for this. Ladies and gentlemen, yung ex-girlfriend ko, asawa ko na ngayon, si Sharon Joy Saging.
labis-labis ang tuwang nadarama. Nais na lamang kislap ng iyong mata. Kahit ano ba, kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiyak. Do you know the song, ladies and gentlemen? Sing with the groom! Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin pa, basta't kasama kita. Ladies and gentlemen, let me give you the newlyweds, Mr. and Mrs. Sunny and Joy Manangan. Hi everyone, good evening po. First, I would like to congratulate this couple, Sunny and Ate Joy. You know, it's my pleasure po to be invited in this wedding, not only to be a guest, but to be chosen to be the maid of honor. Pero higit sa lahat, karangalan ko po na pagsalitain ako dito. I don't usually speak in front of the crowd, syempre, pero for you, I will. Naalala ko parang kailan lang naglalaro kami sa San Agustin. Lagi rin kaming pinapagalitan ni Tito Joey at ni Nanay kasi marami kaming kalokohan noon. Hanggang sa nag-mature. Nag-mature nga ba? We were best friends since childhood. Marami na rin tayong naging tampuhan. Hanggang ngayon ganun din. Ang description ko nga sa'yo literal na best frenemy or best friend enemy. Sabi ko nga karangalan sa akin na pagsalitain niyo ako dito. Hindi naman ako expert sa love at wala akong much knowledge doon. Lahat ng sasabihin ko dito ay based sa experiences ko at mga naipayo lang din sa akin. Hindi ko ipapayo kay Sunny na ingatan niya si Ate Joy kasi I know he would and he already did. Marriage life isn't easy. Hindi na tayo gaya ng dalaga ka pa. Maraming changes, maraming adjustments mula sa pagtulog. Noon wala kang katabi. Mamaya may katabi ka ng malikot matulog, baka naghihilik. Kung matulog, mayayakap na sa'yo at sa umaga, una kang gigising kaysa sa kanya. Kung noon wala kang inaasikaso, ngayon meron na. Kaya handa mong pagkain nyo ang lahat ng gagamitin niya. Maglalaba ka, magluluto, maglilinis ng bahay, lahat ng gawaing bahay. Kung noon, sarili mo lang inaasikaso mo, ngayon dalawa na kayo. Ito nang simula nun, magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Pero sabi ko nga sa sarili ko, akala ko rin noon ang mahirap na sa mag-asawa yung gawaing bahay. Mali pala, may mas mahirap pala doon. Yung pag-develop ng katangian sa sarili. Yun yung mas malaking adjustment. Paano kung late na siya umuwi, kung may nagawa siyang hindi mo nagustuhan o nagawa mong hindi niya nagustuhan. From the smallest things hanggang sa pinakamalaki, may mga bagay o ugali pang hindi kayo nakikita sa isa't isa. Sabi nga nila, di mo talaga makikilala ang tao hanggang sa magsama kayo sa isang bubong. Pero above all, the most tested and proven weapon is prayer. Manalangin lagi. Huwag niyong kakalimutang manalangin at magpanata kahit na mag-asawa na kayo. Lalo kung mga may pagsubok. But prayer will be your best shield. Always remember kung anong sinimpaan niyo sa harapan ng Diyos kanina. When you feel like giving up, pray. Even I'm younger kumpara sa inyo, ito ang lakas loob ko na maipapayo ko sa inyo. Sabi nga ng isang ministro sa akin, may mga couples daw o mga mag-asawa na naghihiwalay, nagdi-divorce. Ang dahilan nila, hindi daw sila compatible. Pero sabi ng ministro, wag ang lalaki sinusunod ang utos ng Diyos na nasa Biblia at pag ang babae sinusunod ang utos ng Diyos na nasa Biblia, paano pa sila hindi magiging compatible kung isa lang ang sinusunod at ginagawa nila? I hope I've shared something not just morally but most especially spiritually. Again, congratulations sa inyong dalawa. Good evening po. Hindi ko na po masyadong hahabaan dahil medyo mahaba na yung nauna. Una sa lahat, congratulations sa inyong dalawa. Kami po ni Sunny, mula bata kami, magkaibigan na kami. And nung bata kami, siyempre si Joy, baby pa lang noon. Hindi pa pinapanganak. Anyway, gusto ko lang sabihin, mahal ka namin.
Yung nanay ko kasi po, saka tatay ko, ninong at ninong niya. Bumawi siya kasi ninong at ninong ko rin yung nanay at tatay niya. Yan. So, I wish you all the best in life. Alam ko naman, iingatan niyo isa't isa. Nauna lang ako sa'yo ng 1 taon mahigit na nag-asawa, pero alam kong kaya mo yan. So, iniimbitahan ko po kayo na itaas po ang ating mga baso. Opo, and tumayo po tayong lahat para po sa isang toast. At itaas po natin ang ating mga baso. Let's raise our glasses. Para po sa bagong kasal, kay Mr. and Mrs. Sunny and Sharon Joy Manangan. Cheers. Cheers, everyone, for the bride and the groom with intertwined arms as a symbol of unity. Bottoms up to the very last drop. Thank you very much to the maid of honor and to the guest night. Usually po yung thank you speech sa last part ng program. Pero na-request namin na after na lang ng buffet kasi nag-uuwian na pagkakain. Gusto po namin marinig yung pagpapasalamat po namin sa inyo sa lahat po ng kaibigan namin, kamag-anak, mga ninong-ninang, na pupunta po dito. Actually po kahapon, foggy dito Tapos may bagyo. Pero nakakatuwa po na isa-isa naming nakikita sa Facebook na, uy, si nag-status na sa, naka-check-in na siya, ganun. Nakakatuwa po na isipin yung ganong effort ng mga kagaya po ninyo. At saka, alam naman po natin na medyo gumastos po kayo sa hotel, sa gasolina, sa toll gate. Kaya kami po nagpapasalamat. Pasensya na po kayo sa abala, sa traffic. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Sa mga Team RL. Pasensya na, madalang na akong makakapag-basketball. Ball is like, may sabihin ka ba? Ayaw po niya magsalita Thank you sa family ko sa pagpunta dito, kay ate daw, sa mga ka-work ko na nag-leave pa, kahit ubos na yung leave. Yun lang. Thank you po sa lahat sa pagpunta po. Hello po. Pasensya ka na sa 20. Ay, grabe. Simula pa lang kagabi, napaka-exciting na itong talagang lahat ng preparation mo. Sobrang, alam namin, pinaghirapan nyo to, pero ito naman yung successful lahat nung, di ba? Sobrang saya, sobrang daming tao, daming naka-attend, kahit na medyo talagang mahirap pumunta kasi medyo malayo. Pero okay lang para sa'yo pare kasi mahal ka talaga namin. So, I wish you all the best sa inyong mag-asawa and welcome sa Buklod. Anyway, ano masasabi ko? Payo ba? O anyway, ako po masayang-masaya dahil siyempre araw ito ng mga kaibigan namin. Bilang pagpapakilala po muna, kami po malapit na kaibigan ng mag-asawa. Yung pong nagsalitang best man kayo anak ko yun. Kaya nga nasabi nga niya na ninong at ninang niya si Kaluwi at si Kanasi. So ngayon, ninong at ninang din naman kami ngayong mag-asawa ni Sunny at ni Joy. Anyway, alam ko sa ninong papayo, di ba? So, ang may papayo ko sa iyo, Sunny, pag may problema ka, magtatanong ka sa matanda. At kahit paano, iba yung matanda, marami ng pinagdaan niya, maraming alam. Kaya, Joy, pag may problema ka, magtatanong ka rin sa matanda, tatanungin mo si Sunny. Magandang gabi po sa atin lahat. Moving on to our next wisher, ladies and gentlemen, a warm round of applause for Miss Violeta Lapid.
At last, natuloy na rin. Hindi ka prepared, no? Up to the end, hindi ka pa rin prepared. Pero happy ako sa inyong dalawa. At ang wish ko, maging successful kayo dalawa sa inyong pagsasama. Kung ano yung inaral sa inyo kanina sa atin sa church, sundin nyo at magiging successful ang pagsasama nyo. God bless you both. Okay, and lastly, for our last wisher, a warm round of applause for the father of the groom, Mr. Luis Manangan. Sa mga magagandang ninang, sa mga gagwapong mga ninong. Yes, si Igan, sumigaw. Igan, love you. Sa mga kamag-anak namin, kamag-anak ni Joy, kaibigan namin, lahat naming mga panauhin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kajes, naganap na po. Nangyari na yung dapat mangyari. Yung binubulong ko sa iyo kanina, nangyari na. Dumating na yung araw na pinanabikan namin mag-asawa. Sani, dalawa niyang kapatid. Sa buhay ng tao, dumarating ang mga malulungkot na sandali. Marami ding mga sandaling dumarating na masasaya. At sa gabing ito, masasabi namin mag-asawa, kami na aking mag-iina, isa na ito sa pinakamasayang sandali ng buhay. Ang magkaroon kami ng anak na babae. Si Joy. At Joy, hindi ka mag-iisa. Dalawa pa ang asahan mong babaeng kapatid mo. Hindi bakla, hindi tumboy. Siguradong babae. At wini-welcome ka namin sa aming magulong pamilya. Mahal ka namin. Kung gaano ka kamahal ng iyong magulang, lola, mga kamag-anak, kung hindi man namin matumbasan, baka malampasan pa namin. Mahal ka namin. Ka-baby, balae. Na-assure namin kayo na itong kinuha namin na mahal nyo sa buhay ay mamahalin namin ng higit pa sa aming buhay. Ang gabi na ito ay nabuo nung mag-usap-usap kami mag-ina, nung pinaplano na naming lumagay sa magulo. Sabi ng mga tatanda pag nag-asawa daw lalagay na sa tahimik. Sabi ko dahil bata ako, lalagay na sa magulo yung anak ko. Nung araw hindi niya naiintindi yung mga electric bills, mga water bills, telephone bills. Walang ginagawa ito, kain tulog lang to Nagninegosyo sarili niya Ni Kusing di ko hinihingan Pero ngayon, lumagay na sa magulo. Pagkising niya na umaga, isipin niya kung anong almusal niya. Isipin na rin niya kung anong tanghalian niya. Ayun, bumubulong sa akin. Malapit lang daw yung bahay namin. Ibig sabihin, wala pa rin, pero sitting aside, talagang ganun, lalagay na sa magulo. Kami nga ni Nancy, ito yung gabi-gabi, nag-uusap kami. Ano bang ulam bukas? Minsan di pa kami magkasundo. Sinigang na spare ribs. Hindi, sinigang na bangus na lang. Hindi, ganito. Mahirap din yung mag-isip, anong almusal, anong tanghalian, anong hapunan. Lahat ng yun
papasanin na nila. Kanya sabi ko, hindi sila lalagay sa tahimik eh. Lalagay sa magulo. Pero sana naman, kilala ko naman to anak ko, yung ginawa niya, mapaninindigan niya. Yung pinakita niyang bahay kanina na ginagawa, actually, ako yung may idea na isurpresa si Joy. Nung pinagagawa pa lang namin yung plano, tinanong ko si Sunny. Kasi mahilig akong mag-surpresa sa tao eh. Sunny, sabi ko, magagawa mo bang ilihim yung pagtatayo ng bahay mo? Oo naman pa, sabi niya. O sige, surpresahin natin si Joy. So nagkasundo kami lahat, mga kapatid niya. Talagang walang sumingaw eh. Tingin ko walang sumingaw eh. Ngayon lang, sumingaw na. At nakita ko naman halos hindi ko napakialaman ho talaga yung bahay. Nagulat ako eh. Magaganda yung ano niya eh. Nagre-research tong batang to eh. May daig pa yatang arkitekto eh. So, uulitin ko, Kabibi. Lahat ng mahal mo, Joy, pamula ngayon, mamahalin namin. Kabibi, mahal namin ang pamilya niya. Once again, ina-assure ko po, hindi namin sasaktan si Joy. Mamahalin namin. Sa mga lahat na nagsidalo ngayon, hindi ko man kayo maisa-isa, yung mga barkada ko. Dito sa Pinyacolina, yung mga dabarkads ko na, ano lang eh, kamatayan lang magpapahiwalay sa amin eh. Diyan sila sa number 7. Sa mga ninong-ninang na talagang kadikit na rin namin. Kay Mrs. Lapid na ngayon lang namin ho talaga nakita. Kasi si Sunny, kadikit niya ho yung mga anak ni Mrs. Lapid. Kabarkada niya ho. Kasama niya sa laro. Lahat ng ninong at ninang na kinuha niya, pati si Coach. Coach, salamat po. Kukunin ko si Coach na ninong, sabi niya. May mga tinuturo kami iba. Kunin mo si ganito, ganito. Hindi pa. Hindi ko naman nakakausap lagi yan eh. Gusto niya yung nakakaano niya lagi. Yung medyo close na sa kanya. So, ganun nangyari. Salamat sa inyo lahat. Sa mga partido ng asawa ko, nandiyan sila lahat. Present silang lahat. Mahal namin kayo. Thank you very much. Thank you sa inyo lahat. Magandang gabi po. Okay, so before we do that game, okay, we still have one last wisher, John Vincent Sagil, the brother of the bride. Let us give him a big hand. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi ko alam yung sasabihin ko kasi kain ko lang ng candy. Pero maraming salamat pa rin at binigyan niya akong pagkakataon magsalita dito sa inyo. Masaya ako para sa kapatid kong bunso. Sana ngayon, bukas paggising nyo sa umaga, ibang buhay na. Kumbaga, hindi na yung boyfriend, girlfriend. Yung mga away nyo, mas matitindi. Maraming mga pagsubok. Basta, lagi nyo lang tatandaan yung sinumpaan nyo sa isa't isa. At saka, mahalin mo si Joy hanggang sa makakaya mo. Yun lang. Thank you. Hi, my loves. Meron akong surprise sa'yo. Welcome to our new home!
magpapatayo ka ng bahay, kailangan merong building permit. Sa akin nakapangalan yan. Alam mo ba, na bago ko nakuha yan, inabot ako ng halos 4 na buwan. Sobrang hirap makakuha ng building permit sa Quezon City Hall. Pero nung nakuha ko yan, para ako nanalo sa loto. Isa sa mga advantage nitong bahay, kung mapapansin mo, nasa dead end siya. Yan. Ibig sabihin, walang taong daan ng daan, walang sasakyan na daan ng daan. Tapos, itong lote, itong bahay, nasa pinakamataas na part ng subdivision. So, malabong-malabo na abutin tayo ng baha. Yan. Ito yung gilid ng bahay natin. Yan. Mapapansin mo, meron tayong, ang tawag dyan, yun yung tinatawag na groove para magdagdag lang ng disenyo dun sa bahay natin. Yan, ito yung likod ng bahay natin. Mapapansin mo, hindi pa siya tapos pinturahan, pero may primer na siya. Okay? So, pero feeling ko naman naabot dyan after ng kasal natin. Tapos, isa sa pinaka magandang advantage nitong bahay na feeling ko naka-jackpot talaga tayo kasi tingnan mo kung gaano kaluwag. Nasa loob tayo ng vicinity ng Victoria Park. Okay? At ang pinaka favorite ko sa lahat yung bahay natin. Tignan mo to Bam! Nasa likod lang natin yung basketball court. Sinong tao na hindi mahilig mag-basketball ang hindi matutuwa sa ganyan, di ba? Jackpot! Ito naman yung magiging garahe. So, dito, 2 sasakyan yung kasya dyan. Okay? Tapos, ito, alam mo ano to? Diyan napupunta yung natin sa umaga. Yan yung septic tank. Okay? So, dati wala akong idea ano itsura ng septic tank. Ganyan pala siya. So, yung ilalim niya, may mga bakal yan, may semento yan, may hollow blocks yan. Tapos, yung ibabaw niyan is magiging semento rin eventually para maging parking. Okay. Tapos, eto, bali nandito tayo sa bahay ni Denden. Actually, hindi pa talaga siya tapos kasi inuuna yung sa atin. Pero ipapakita na rin natin. Ito yung magiging living room ni Denmark. Dito tayo sa 2nd floor. Ito yung balcony ni Denden. Okay. Tapos dito, yan. Ito yung hallway niya. Ito magiging CR to. Pero for the meantime, ito yung hulugan ng uniforman. Okay. Tapos, ito naman yung maliit na kwarto para sa future anak niya. Medyo maliit lang yung room. Pero pagdating dito, maganda rin yung view. Kasi nandyan lang yung court, maliwalas. Tapos, walang gaanong obstruction. Walang mga nakadikit na pader ng kapitbahay. Kaya yung circulation ng hangin, maganda. Ito naman yung magiging master bedroom ni Denden. Hindi naman siya sobrang laki, pero okay naman, pahaba siya. Tapos ito, part na to yung tinatawag na walk-in closet. So, ito yung CR niya. Ito naman, nasa 3rd floor tayo ngayon ng bahay ni Denden. Ito yung pangalawang sala niya sa 3rd floor. Set up pa natin ng sala. Tapos ito, kasi mo, magkakaroon dyan ng malaking salamin. Para yung sunlight, nagbibigay ng natural na liwanag pagka-araw. Tapos, dito naman, CR ulit to, common CR. Common CR. Tapos ito naman, kwarto ulit to. Medyo maliit lang yung mga division, pero okay na rin. Tapos ito yung isa sa pinakamalaking kwarto ni Denden. Pwede niya ditong patulogin yung mga barkada niyang mga manginginom. Dito, parang guest room na rin kasi. Tapos dito naman yung packet ng roof deck.
na tayo sa bahay ni Tenden. Dito na tayo sa bahay natin. Itong part na to, ito yung magiging parang porch natin na tinatawag. Ngayon, kung wala ka pang idea sa porch, ako rin dati wala. Parang ganito. Ganyan yung mangyayari sa porch natin. Tapos, dito naman magkakaroon ng malaking glass. Glass lang to. Tapos, ito yung main door natin. Yan. Pasok mo, yan. Naka-tiles na siya. Yung pinili kong tiles yung parang wood. Kasi yun yung maganda. Tapos, itong hagdanan naman natin, parang ganito siya pag natapos. Yan, ganyan siya kaganda. Medyo modern siya. Hindi siya yung normal, yung common na hagdanan na nakikita natin sa mga bahay na puro semento. Ganun. Tapos, yan, may ceiling na. Gumagana na yan. Nakaabang na rin yung aircon natin dito sa living room. Abang na yan. Diyan na yung mga unit. Tapos, ito, pinapagawa ko ng magandang kitchen. Dahil alam kong gusto mo magluto. Pag natapos itong kitchen, parang ganito yung maging... Magpapagawa pa tayo ng preparation table. Nakaabang na yung lababo. Meron na rin tayong tawag dito tabletop na burner. Na Germania, diba? Gaganahan ka na talaga magluto niyan. Okay, tapos pagdating dito, sisilip ka lang. Sisigawan mo lang ako. Hoy, yung nilalabahan mo! Diba? Para uuwi na ako. Yan. Tapos ito yung mga cabinet ng kitchen mo. Okay? Nag-provide din ako ng pull-out. Yan. Ito yung tinatawag na pull-out. Lagayan ng mga plato, saka lagayan ng mga baso, saka cabinet sa taas. Yan. Tapos, dito naman sa part na to, yung magiging dirty kitchen. Okay. Kakaroon dyan ng bubong. Tapos lababo, lutuan. Yung mga niluluto na maamoy, gaya ng mga isda, dito yan siyempre. Pero yung mga mababangong lutuin, dito sa loob. Tapos ito yung common CR. Yung nag-interior design ito, ako na lang din. Yan, tignan mo. Tapos yan, yung mga pin light tayo. Gumagana na yan, tsaka yung ceiling fan. Tapos kung mapapansin mo yung disenyo ng pisame, ang tawag dyan is cove lighting. Para pagpasok mo ng bahay, parang yan yung hotel feel. Mararamdaman mo yung hotel feeling. Kasi magkakaroon ng ilaw dyan sa loob ng cove light. Tapos yung ginamit na kisame, hindi na yung mga old school na bahay na plywood. Ang uso na kasi ngayon, yung gypsum board. So, ngayon ko lang din natutunan. Yung gypsum board kasi, kahit magkasunog, hindi siya masusunog. Kaya yun na ang ginagamit ngayon sa mga bahay. Saka sa mga condo, sa mga building. Kasi yung kisame na plywood, masusunog yun. Okay, akit naman tayo sa second floor. Ito yung balcony natin. Balcony. So dito sa balcony ang ilalagay natin, instead na yung bakal na fence, ang gagawin natin glass para mas maganda. Itong buong second floor, wala na siyang ibang partition kundi yung master's bedroom. So ito yung master's bedroom natin. May cove light din siya, parang feeling natin nasa hotel tayo. Tapos meron na siyang chandelier. Tapos may pin light din. Tapos itong frame ng mga bintana natin. Ito talaga yung pinili ko. Ang price nito is halos times 3 ng mga analog tsaka yung kulay aluminum na mga frame. Kasi yung finish niya, mapapansin mo, wood finish. Kasi ang hinahabol kong design ng bahay is parang Asian. Asian na medyo rustic.
Tapos ito naman yung napili kong color na yung color scheme ng bahay natin. Gagamit tayo ng dark gray, light gray, tapos yung mga cabinet, dark brown. Para medyo modern. Tapos dito magkakaroon dito ng pinto. Pero parang pinto na lang ng cabinet. Pagpasok mo dito, yan. Ito yung tinatawag na walk-in closet. Yan. Parang ganito siya, walk-in closet. Tapos ito yung CR natin dalawa. Pasensya ka na kasi ang bahaya lang natin bilhin cozy. Sobrang mahal kasi nung brohe, nung color. Sobrang mahal, 50,000 na inadoro. Parang hindi naman practical nyo, di ba? Tapos ito yung shower enclosure. Okay? Ang napili ko yung glass lang tapos naka-clip lang siya para hindi siya kumain ng space at the same time mas elegante siya. Kasi yung mga kuha kasi yung ibang CR, may aluminum dito, kumakain siya ng space. Tapos yung shower natin, yan, ganda diba? Ito yung third floor. Kung mapapansin mo naman, yung tiles niya, wood din. Tapos ito yung isa sa pinakamagandang naisip kong design itong third floor. Nilagyan ko siya ng bricks. Kasi ang gusto ko maging tema nitong third floor, parang sports bar. Tapos magsiset up tayo dito ng movie chair or ng sofa. Tapos dito naman yung TV. Wala pa nga tayong TV, sana may magregalo sa atin sa mga bisita ngayon. Yan, TV, tapos home theater, mga speaker, surround, maglalagay tayo. May nakaset up na rin na aircon. Tapos ito, gumagana na rin. Ngayon, ito isa sa pinakamagandang na gawa ko dito. Yung mga pin light natin na 4, nagpapalit-palit siya ng kulay. Pwede siyang dilaw. Pag switch on, switch off mo siya, maging LED lang siya na blue. Para naka-dim siya. Mas masarap manood ng movie. Pag pinatay mo ulit, tapos buksan mo, sabay na siyang bubukas. Yan. So, masarap manood dito ng basketball, ng movie. Yan. Tapos ito yung room 3. Ito yung pinakamaliit na room dito sa bahay. Ito yung para sa mga future triplets natin. Naka-ready na yung double deck. Ito kung mapapansin mo, hindi siya masyadong malaki. Halos isang dipa lang siya. Kaya min-maximize ko yung lapad. So, yung idea ko na to, meron na siyang study table para sa mga bata. Ready na yan. Ito yung pinaggayahan ko. Google lang din yan. Ito naman yung room 2. Yan. Naka-tiles na rin siya. Tapos, may cabinet na. Okay. May pintura na. Wood finish din. Tapos, ang ginamit natin, yung tinatawag na concealed hinge. Hindi na yung mga bisagra. Kasi ito, maganda to eh. Soft close siya, automatic siyang sumasama siya. Bitawan mo lang. Hindi na kailangan palibag. Okay. Tapos, itong kwarto na to, magiging color theme is ganito. Yan. Tapos ito yung room 1. Yan. May cabinet na rin siya. Hindi pa nga lang tapos. Tapos dito naman nakaabang na yung aircon. Maliit. Ito naman yung magiging theme nitong kwarto na to. Yan. Tapos dito, ganda rin yung view, mahangin. Nandiyan lang yung court. Tapos medyo overlooking ng konti. Tsaka yun, maliwalas. Tapos ito naman, part na to, ito yung magiging guest room. Hindi, joke lang. Storage niya. Tambakan ng kung ano-ano. Tapos ito, naka-bricks din. Magkakaroon dito ng mga partition. Diyan ko i-display yung mga pinili kong sapatos na nakatambak lang sa bahay. Yung mga Jordan. Tapos, isa sa pinaka malupit na creation ko dito sa CR na to. Tignan mo Bam!
Nakakita ka na ba ng ganyan CR? Meron din siyang shower enclosure. Tapos, pag medyo wala ako sa kondisyon, dito lang ako iihi. Sa free throw line. Pero pag nasa kondisyon ako, dito tayo sa 3 points. Bahala ka na maglinis ng kalat-kalat na ihi ko. Kita tayo sa roof deck. Ito yung roof deck natin. Medyo makalat pa kasi hindi pa tapos. Pero medyo maganda na rin. Maganda rin yung mga view dito. Tapos dito banda, kita mo na lahat ng building. Tapos dito naman, kitang-kita na yung central. Itong part na to, ang naisip ko para meron ding tambayan dito, pagagawa natin ng gazebo. Yan, parang ganito. Tambayan sa roof deck. Gazebo. Ito yung sa atin, pag bumaba ka dito, bahay na ni Denden to. So, ito common area na to. Sana nagustuhan mo yung surprise ko sa'yo. Tsaka, alam mo, hirap na ako itago sa'yo to. And finally, nai-reveal ko na sa'yo. Kaya dati, napapansin mo, sabi mo sa akin, ba't ang itim mo? Ang dahilan ko sa'yo kasi lagi ako nasa court. Pero kasi nandito ako busy. So imagine, nagpe-prepare tayo ng kasal, naglalakad ako ng building permit, inaasikaso ko yung construction nitong bahay. Sobrang stressful pero awa ng Diyos, nagawa ko naman lahat. Sana magustuhan mo, tsaka excited na ako na makasama ka dito. Meron tayong bagong bahay, bagong kasal tayo. So, sobrang exciting. At the same time, dito tayo gagawa ng maraming triplets. At saka, masaya. Excited na ako kasi alam ko magiging masaya yung married life natin.
Eh di, kung ganyan din, hindi may suggestion ako sa'yo. Tuputin natin si Lapis. Wag yun. 6'3" yun eh. Di natin kaya yun. Sirang ulo ka ba? Eh, si Cortez na lang kaya. Isa ka ba eh. Puro muscle yun. Pati mukha nun na yung muscle. Di natin kaya yun. Babalibag lang tayo yun. Eh, boss, kung si Mananga lang. Sino doon? Yung maliit. Yung maliit. Pwede yun. Yung shooter? Pwede yun. Gawin natin yun. Inom! Chat! Mamaya. Thank you very much to our official photographer and videographer for tonight's storyboard project. Wala akong masabi sa mga kasama. Lakas ng trip.
mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Salamat po ng marami sa inyo sa pagpunta dito. Ganito po pala yung feeling ng ng kinakasal. Yung huling kain ko po kanina pang umaga eh. Pero parang walang gana, ganun. Gutom ka pero parang hindi ka ganado kumain. Pero masaya po at saka parang nakaraos na kami. Ilang buwan din kaming nag-prepare. Siguro baka nakasampung akyat kami dito sa Tagaytay para makipag-meet dito sa event manager ng Taal Vista, sa seminar, sa distrito, sa kapilya, balik-balik, hanap ng location. Enjoy naman, okay naman po. Ginagawa namin, umaalis po kami ng alas 4 na madaling araw pag may appointment kami dito para lang makaiwas sa traffic. Pero matindi talaga ang EDSA kahit 4 a.m. traffic pa rin sa Cubao. Talagang walang palya yung EDSA na yan, nakakainis. Salamat po sa mga kaibigan namin, mga teammates ko, parang mga kapatid ko na rin, mga kamag-anak po namin. Kamag-anak ni Joy, Sarmiento, Sagil, mga kaopisina ni Joy. Pasensya na, buklod na ako eh. Si next? Si Joy. Ryan. Si Ryan, yan eh? Tentative. Pero lapit na yan. Kung nakita nyo po yung bridal car namin na napakaangas, sa kanya po yun, yung Ford Ranger na malaking gulong na kulay puti. Thank you, Raya. Talagang, nung sinabi ko po sa kanyang balak namin gawing bridal car, talagang pina-set up niya, pinaganda niya bago dumating yung araw ng kasal.
Salamat tol. The best. Tsaka ano pa ba? Kay Mama Papa, salamat sa lahat ng suporta nyo. Kay Mami, kay Lola, kay Kuya Vincent, Ate Donna, kay Kat, kay Yanyan, tsaka ikwento ko na rin kasi actually inuubos ko lang yung oras kasi ang tagal ng SDE. Oo. Wala pa ba? Pagka po pala magpapakasal, yung mga may tip ako sa inyo pag magpapakasal kayo, yung mga next. Yung pag may gustong imbitahin yung nanay tatay nyo, huwag kayong magrereklamo. Kasi sa experience ko, nagkatampuhan pa kami ni mama dahil doon eh. Kasi lista siya ng lista. Ito, sama mo to. Sino ba yan? Nakilala yan eh. Huwag na yan. Isama mo, kaibigan ko yan eh. So, yung ginagawa ko, huwag na yan. Bawas ako ng bawas. Nagtampo. Buti na lang nagkabati agad kami. Pinagbati kami ni Papa. Kaya, yung next na magpapakasal, pumayag lang kayo. Huwag niyong kukontrain yung nanay, tatay niyo. Bahala na sa gastos. Bahala na. Tsaka syempre, nag-invite sila, magbibigay naman yan. Magdadagdag yan. Ano ba? Wala pa ba? Ito naman. Sige po. Salamat po na marami. Okay, and since